Hindi kami maniniwala sa mga sorbi-sorbi na yan. Gawa-gawa yan. Binayaran yan ni VP Sara. Ay, naku. Eto na naman tayo, bayaran-bayaran na naman. O, tingnan nyo lang mga kabibig. Ano ang iyong komento dyan? Eto tingnan nyo. Grabe. Agoy. Agoy. Agoy, goy, 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 goy. O, tingnan nyo In fairness nakita natin, mataas ang satisfaction rating ni Cheese Escudero. Mas mataas pa siya kay VP Sara, which is 47%. Mas maraming satisfied ni Cheese Escudero bilang Senate President. Pero, kumpara kina pero nakakalungkot. Nakakalungkot talaga kabibig. Nakakalungkot talaga kabibig knowing na presidente natin, siya ang pinakamababa dyan. Diba? Pinakamababa dyan kabibig. Diba? Ito may pinakamababa si BBM. Kapapasok lang bilang Senate President si Cheese Escudero, pero grabe ang taas, 47%. Tapos si mas mataas pa si yung Chief Justice, 32% compare kay BBM. Paano yan? So, marami ang hindi nagustuhan ang performance. Anong klaseng performance ba si BBM? Ewan kung anong klaseng gusto yung performance. High performance, di ba? Hindi pinangakahapon ang taong bayan, puro budol. Bago pa lang kasi si Escudero, wait for a few months, babagsak din ang rating niyan. Sabi ni Merlan Palomar. Pero kahit babagsak ang rating ni Escudero ba, pero tingnan natin ito si BBM talaga. I was so shocked. Dapat sana siya yung manguna sa satisfaction rating. Sana dapat confident siya. Sabi niya, I did everything. May mga programa akong ginagawa sa gobyerno. Lahat ng suliranin ng gobyerno, kung kayang lutasan ng ating gobyerno, kakayanin ko. I do my best. But I guess your best is not good enough. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Pakanta-kanta tayo kabibig Well, ang hirap napakasakit. Kuya Bangag. Oy, ano ka ba kabibig? Ano ba yan? Paano hindi babagsak kabibig kasi ayaw pang magpag-drug test? From Roslyn Manibog, bangag at his lowest rating. Good evening kabibig from Kinzimil. Wala pa masyadong issue kay Escudero. Ngayon, bumanat siya kay VP Sara. Tingnan natin sa next survey. Kakasinghot ng Polvron kaya alam ang result, bagsak sa grade 1. Ingat kay Cheese, lol. Pinapataas ratings ni Cheese. Planado na yan kasi mukhang pinagpaplanuhan impeach si Sara. Siyempre, siya papalit kay Sara. Cheese, di ka manalo sa Mindanao. For the love of their money and power, they will never had enough. Diba? Yan ang mga komento ng ating mga netizen na talagang, kung ako talaga kung ako yung ordinaryong tao, parang masyashock talaga ako na ganito pala ang satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos. So mostly people don't like the performance of our president. Mostly people don't appreciate the performance of our president. Most of the Filipino people don't believe, walang trust. Diba? Magkalapit na si BBM at Romualdez, sikat sila sa Bulastugan. Diba? Pero nakakaawa lang si BBM. Bakit ka naawa ka, bibig? Nakakaawa lang kasi naungusan siya ng kanyang pinsan ng 2%. Dapat sana kabibig, mas mataas si BBM kay ni Romualdez. Parang nakakahiya naman, presidente, may pinakamababang net satisfaction rating. So wala siyang ginawa sa Pilipinas? Ay, ewan ko sa flood control. Naku. Ito na mga kabibig.
Hala, ayos, salamat. Salamat sa pa-blessing mo. Salamat po. Talagang ano ba, na-shock lang ako. SWS Net Satisfaction Ratings, second quarter of 2024. Marcos Jr., the lowest. Ang sakit talaga sa the word, the lowest net satisfaction rating among all top government officials. Agay, sakita. Oy, Bisaya pa, gaba. Sa mga Bisaya diyan, I'm sure sabi nyo, gaba na na. Kayo talaga ha. Hindi niyo mapigilan yung mga bibig nyo. Hindi ka bibig, gaba na dyan niya. Gigabaan na siya. Ay, control lang. Kayo talaga. Sauce cheese plus 47. Karma is real from Boards Olivar. Nako. Kaya nga kabibig, pinag-usapan ko to, hindi ibig sabihin na mataas ang satisfaction rating ni VP Sara. Na-shock lang ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Either Pangulong Bongbong Marcos or it's a fight between Pangulong Bongbong Marcos and Sara Duterte for net satisfaction rating. Pero ang nangyari ngayon, it's between Cheese Escudero and VP Sara Duterte. Diba? It's between Cheese Escudero and VP Sara Duterte, a fight for getting the best, highest satisfaction rating. Pero kabibig, meron namang labanan ng pinaka-lowest. Huh? Sino yun? Si House Speaker at si Pangulong Bongbong Marcos. Naglaban-laban yung dalawa kung sino pinaka-lowest. Diba? Pero si BBM talaga ang pinaka-lowest net satisfaction rating for second quarter of 2024. Itong si Chief Justice Gismondo, plus 32. Hindi nga natin maramdaman to, pero plus 32. Pero si BBM, ramdam natin ang bagong Pilipinas, bagong mukha. Sama-sama tayong babangon muli. Ay, pero bakit kabibig plus 27? Kayo ang sumagot. Tanong ko, bakit? Sa inyong palagay, bakit si BBM may pinaka-lowest satisfaction rating? Sumagot nga kayo dyan. Gusto kong malaman ha. Gusto kong malaman galing sa inyong opinion kung bakit may pinakamataas. Ito pa. Gusto nyo pa ng ratings? Ito pa. Yeah, karma is real. Bangag. Ito pa ha. SWS yun. Ito naman ito na. SWS yun ha. Ito. Pulse Asia. Naku, kabibig, paano yan? Trust rating. VP Sara got 71% trust rating, mga kabibig. Si Bongbong Marcos naman at least nakalagpas sa 50%, 52%. Si trust rating ni Martin Romualdez 35%, hindi man lang nakaabot sa 50%. So grabe si VP Sara kabibig ha. So dalawang research study or survey research mga kabibig, survey rating kabibig na maganda ang rating ni VP Sara sa Pulse Asia and SWS, pero sa Okta babang-baba si VP Sara. So 2 versus 1. So sino ang paniniwalaan niyo? Yung Okta research or itong Pulse Asia at SWS? Sino paniniwalaan niyo diyan? Sino paniniwalaan niyo? Yung Okta research or Pulse Asia or SWS? Congrats, VP Sara. Palakpakan naman kay VP Sara. Hindi kayo pumalapak dyan. Bakit ako hindi naisama para may mali yatang pagtunayan ko sa iyo yan? Ano? Edward Simbulan, nung sinasabi mo dang bayad ang Okta. Parang si Tatay Duterte mataas talaga. Okta kasi bago lang from Grace Laurio. Malaki sana nga. Bakit ako hindi naisama para may mali? Ay, gusto mo isama yung pangalan mo? Congrats, VP Duterte. Mabuhay po kayo. Kontra yung service ng Okta sa mga surveyed ng iba. Bago pa naman yung Okta. Sabi ni Jaibel Ampoloco. Wala na si VP Sara, wala na kay Bangag. Kaya ibig sabihin, VP lang nadadala kay Bangag doon. Kaya malakas siya. From Jinesh Ozloman. Sabi ng Jinesh, so dito talaga malalaman
na si Bongbong Marcos ay siyang ano lang, parang free ride lang kay VP Sara. So dito talaga malalaman na binoto ng tao si Bongbong Marcos dahil kay VP Sara. Aray! Aguroy! Aguroy, roy, roy, anong nangyari, 'di ba? So sabi yan ng mga netizen, magagawa based sa mga Okta daw hindi reliable. Na like Dan, no, skipping of ads. Salamat, Liz Vergara. Don't forget to like the video, ha? At i-share mo sa mga friends mo. Oy, mga friendship. VP Sara, ang taas-taas ng ratings, pati sa Pulse Asia at SWS. Number, si Sara, sa Pulse Asia, 71% trust rating. Grabe. Tingnan nyo nga, mga trust rating yan. Pinaka-importante yung trust rating ng mga tao. 71%, mga kabibig. Kaya, hindi basta-basta itong Pulse Asia trust rating kasi diyan makikita kung may trust pa ba ang mga tao, may paniniwala pa ba na ang mga tao sa iyo. Hello Ate Bernadette Lomcare, salamat. 'Di ba? Tapos net satisfaction rating. Yan. 'Di ba mga kabibig? Kung ako talaga yung net satisfaction and trust rating ang dapat tingnan ng tao. Kasi ano ang impact nito? Pag mabasa ito ng maraming tao, sabi nila, ay mataas pa talaga ang trust rating ni VP Sara. Ay maniwala ako kay VP Sara. Paniniwalaan ko si VP Sara kasi mataas ang trust rating 71%. Ala kay BBM bumaba. Ay, bakit kaya bumaba ang trust rating ni BBM? Ang mga tao na ang mag-research. Ganun mga kabibig. Mga tao na ang mag-research kung bakit bumaba. Bumaba pala dahil sa flood project control eme-eme. Bumaba pala dahil sa trending news na vangag-vangag. Bumaba pala kasi ganito. Pero kay VP Sara, ay mataas 71%. Magaling. Magaling talaga si VP. Hala, Coralie Benson. Salamat Salamat Miss Coralie Benson. Mabuhay si VP Sara at grabe, sabi ng ang tawag dito, ka-work kong mga American, yung president daw natin sa Pinas Drug Addict, mabuhay ka kabibig and God bless. Salamat po kina Coralie Benson, kina Bernadette Lomcare, kina Miss Ayu, salamat talaga, Miss Ayu, Miss Bernadette Lomcare, at kay Miss Coralie Benson. Salamat sa inyong pa-blessing. Grabe talaga itong mga kalabak-labak with evidence ko. Todo suporta talaga. Let's go back to our main topic, okay? Diba mga kabibig? Kasi diba kung ako yung ordinaryong tao, sabihin ko talaga, at tapos babalita sa radyo, VP Sara kumuha ng 71% trust rating. Masyak talaga ko, wow! Ang galing ni VP Sara, 71%. Bravo, galing. Bongbong Marcos, kumuha ng net satisfaction rating of 27%. Bakit? So it means hindi satisfied ang mga tao kay Bongbong Marcos. Anong problema? Maghanap-hanap ang mga tao, mag-research. Tapos, kaya pala. Ganito palang nangyari. Marami nang ma-research ang mga tao. Mag-connect na ang mga issue kay Bongbong Marcos. So the more people, itong mga survey na ito ay naghahatak ito ng tao. Yung ibang tao maniniwala sa survey. Sabi nyo, ay gawa-gawa ang survey na yun. Yes, kung sabihin nyo gawa-gawa lang, pero that survey, maghahatak yan ng tao at yung ibang tao maniniwala sa survey. 'Di ba? Kung mautak ka at logical thinker ka at analytical thinker ka, of course, maniniwala ka sa survey. Kung nararamdaman mo yung 71% ni VP Sara, tapos, maririnig mo ang mga news about VP Sara, about interview ni VP Sara, about press ko ni VP Sara, yung mga official statement ni VP Sara, you will really analyze na, ay ito pala ang problema ng Pinas. Kaya mataas ang trust rating ni VP Sara kasi sinusulat niya lahat ng problema sa Pilipinas. Ito yung gusto kong politiko
na alam ang problema ng Pilipinas, na inilathala niya ang problema ng Pilipinas, pinaalam niya sa buong mundo ang problema ng Pilipinas. Tapos sabi niya, hala, magkano kay BBM? 27% net satisfaction. Bakit kaya 27? Ang tao mag-research. Hala, may issue about Polvoron. Hala, may issue about video. Hala, may issue about Cathy Binag. Hala, may issue about flood control project. Itong taong ito ay nag-research, natural, makakompare niya ang dalawa. Diba? Si VP Sara, nagsasalita about problema sa Pilipinas, naghahanap ng solusyon. Ito si Bongbong Marcos, madaming problema. Natural, ang mga tao, mas maniniwala ay tama pala. Dapat lang talaga 71% ang trust rating niya. Dapat, tama lang pala 44% kay VP Sara. Diba? Akala nyo ang ratings lang? Hindi. Yung ibang tao, gusto nilang malaman ang ratings. Diba sabi ni VP Sara kay Nabato at Bongo na, teka muna, hindi muna tayo magsasabi kung sino yung susuportahan natin sa midterm election. Hintayin natin ang survey. O, diba? So, VP Sara also believes on surveys. Diba? Sabi ni Roslyn Manibo, pro-Pilipino sabi ni VP Sara, not pro-Marcos or pro-Duterte. Yes, I've read that particular statement ni VP Sara. Yung mga survey daw. Sabi dito niya, nasan ba yun? May statement si VP Sara tungkol dyan. Grabe. Talagang, sabi ni VP Sara, wait muna. Nasaan ba yun? Hanapin ko muna kami pika. Nakakagulat kasi ngayon lang ako nakakita ng survey. Share ko muna sa inyo kabibigan. Ito, search ko muna. Para mabasa nyo rin. Nakakagulat kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay, pro-Marcos ka ba or pro-Duterte? Of course. Diba? Magugulat ka talaga. Kung ako yung sasagot, of course, ano? Meron ba talagang ganito? Di ba dapat we have to answer surveys for the president, for the vice president, for the chief justice, and for the House Speaker, and also for the Senate President. Bakit pro-Marcos at pro-Duterte? Naglabanan na ba sila? Hindi ko alam kung mayroong nangyari sa survey noon na natatanong kung pro-Aquino ka ba or pro-Duterte or pro-Arroyo ka ba? Or pro-Estrada, pro-Aquino ka or pro-Marcos ka? Hindi ko pa narinig na mayroong ganyan na nangyari sa ginawang survey. Dapat siguro ang ilagay doon kung pro-Pilipinas ka ba. I'm sure lahat yon lilipat doon sa pro-Pilipinas at walang maiiwan sa pro-Duterte or pro-Marcos. Galing. Ang galing ni VP Sara. Which is true naman Dapat pro-Pilipinas ka. Diba? Kung sinusuportahan mo yung politiko, make sure that politician serving the Filipino people. Make sure that politician is not serving his own pocket. It's not serving her own pocket and self-interest. Dapat, sabi ni VP Sara, serving the Filipino people and also follow the oath of office na sinumpaan para sa bayan. Sino bang politiko nagsabing oath of office na dapat mong gampanan yun? VP Sara lang. Mga kabibig. Kaluoy, ang net rating ni BBM 27% lang. Jim Ares, salamat sa panunood. Dapat susunod ang survey. Ito mag-survey tayo. Lebak-lebak survey. Also kasi, itong pro-Marcos, pro-Duterte. Sige nga, tingnan ko na dito kung sino yung pro-Marcos at pro-Duterte. Comment below. Magpa-survey tayo. Pro-Marcos, pro-Duterte. Comment nyo lang. Pro-Duterte, pro-Marcos. Walang kaek-ekan, walang kadrama-drama, walang kaepal-ipala. Sige na. Sige na. I-ano nyo na. Sino dito? Si May Palacio, pro-Duterte. Parang ginawa lang ng mga tao, pensionable pa para din na magtrabaho. Tingnan ko kung sino yung mga pro-Duterte at pro-Marcos. Gusto ko lang malaman. Duterte for life. Sabi ng isang netizen.
Ito pa. Huwag na tayo magpabuto Duterte lang ang nagmamahal sa taong bayan. Kami lahat ng bayan ko, Duterte lang. From Susana Chatuni. Tinan ko. Walang pro kabibig. Pro Duterte lang sinasabi ko. Kaya talaga, wag niyo ako isali. Ayun talaga. Ang hirap nyo. So, paano yan?